yung walong pagpapala ng sangayon si Evangelio ni San Mateo. Mapapalad ang mga dukha, ang mga mapagkumbaba, ang mga nagbibiging makatupad sa kalooban ng Diyos, ang mga mahabagin, ang mga may malinis na puso, ang mga gumagawa ng daan ng ikapagkakasunod, ang mga pinag-uusi. So bahagi yun na kung saan ay mahirap unawain ang karamihan. Kapag sinabi natin na mapapalad ang mga dukha, so bahagi yun. Medyo mabigat. Pero ano ba tayo yung ibig sabihin ng ating Panginoon sa Kristo? Magkakataon, sabi nga, yung mapapalad na rin, yung mapapalad ng mga dukha, wala. Ay, sabihin natin na hindi ba mapalad yung alin? Yung maraming pera, yung maraming lupa, yung may kapangyarihan, yung maraming koneksyon. Yan ang tinitingnan ng tao. Eh bakit ba sinabi ni Jesus na rin, ito yung mapapalad ang mga mahihirap? Kung itusin po, yung pitong pagpapalad ay nakabase doon sa mapalad ang mga mahirap, sapagkat doon din kumikilala at nakaakla yung iba pa mga nabanggit, yung mga mapagpapaba, yung mga pinag-uusin, yung mga mahabagin, yung gumagawa ng pagpagkasundo. So mahagi yun. Ano bang ibig sabihin ni Jesus? Una, yung pagkilala natin, yung pagpapala ng Diyos, na makita natin. Na siguro hindi na bago sa iyo na nabanggit ko sa iyo, na isa sa pamantayan ng ating pananampalataya ay pangunguna na kagandahan loob ng Diyos. Primacy of God's grace. Makita natin pangunguna ng grasya ng Diyos. Kasi kung minsan makikita natin yung grasya ng Diyos ay una nasaan kung anong meron tayo. Pinagpapala ng Diyos kasi meron siya. Ay hindi pinagpapala ng Diyos kasi wala siya. Hindi. Kaya nga, kung dinig natin ay pagpapalay natin, ikaw, ako, tayo, ang pinagpapala. Mahirap ka man, mayaman ka man, na ang buong yung una yung pagpapala. Yung kung ano mayroon ka, depende na sa iyo kung paano mo gamitin mo. Pero makikita natin, bago ka magkaroon mo, o bago ka mawala mo, pinagpalaan ng Diyos. Ginawa yung huwag natin kalimutan. Kasi bakit? Kung doon natin hindi mararamdaman sa ito makita ng nararamdaman na pinagpapalaan ng Diyos. Kasi kapag mayroon ka, may pera ka, may kayamanan ka, maramdaman bang pinagpalaan ng Diyos? Hindi, kalimutan na yun. Magaling ako. Kaya ako mayaman. Gawa ko yan. Yung pagpapala ng Diyos is not a what you have. Yung pagpapala ng Diyos ay because who you are. Sabagat ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Mula pa na una. Kaya nga kung yun, masabi mo nga sa ito, sabi mo
yung pagkakaisip at pagkaunawa natin ng pagbibinyag sa bata. Biro mo yan, pinagkaloob sa bata, bata ka lang na kasi yun yung pinahayag. Tulad na yung pinamanin ko sa unang pagbasa, na makita ko natin kung nasaan ang kababaan ng kalooban ng Diyos sa aklat ni Propeta Soponias. Biro mo yan, ibigay kahit na sa bata, yung sakramento ng binyag, ang galing pinipili yung sakramento ng binyag, buhay na walang hanggan. Anong meron sa bata? Wala. Yung pagiging bata na. Yun lang. Dahil ikaw yun. Kaya tayo pinagpapala ng Diyos. Kasi makakala natin, kaya tayo pinagpapala ng Diyos. Ay, yun lang, mayroon tayo. Hindi. Maaaring depende yun sa paggamit natin ng pagpapala ng Diyos. Kaya, lumabuhay. At kung paano natin ginamit. Pero hindi sa lahat, makita natin natin sa gitna ng pagpapala ng Diyos niya sa aking alin. Nakita natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng pagpapala. Kaya ano siya, napapala ng mga tuba na walang inaasahan kundi ang Diyos. So, hindi mo kailangan na magkaroon ng anuman. Ano nang kailangan mo? Ang Diyos. At kailangan mo lang ng Diyos. Masulat lang namin ng Diyos matutusin tayo kapag tayo ay mahirap. Kapag tayo ay mapagbaba, kapag tayo ay inaapi, kapag tayo ay inuusip. Pero mahal yun na kung saan ay makita natin. Kaya, sana makita natin na yung pagpapala ng Diyos ay sa iyo. Kung paano mo lang ginamit yung pagpapala ng Diyos, nasa iyo na yun. Pero naunahan na rin pagpapala ng Diyos. At sana maramdaman natin yung pagpapala ng Diyos na yan. Nakikita natin na naman sa gitna ng kawalan natin. At huwag natin kalimutan sa mga panahon na mayroon tayo. Kasi sabi nga, yun ang temptation natin kung minsan na nakalimutan namin ang Diyos sa gitna na ating kalawayan, kaayusan sa gitna ng ating kaalwaan, sa gitna ng ating kaganyagan, sa gitna ng ating kapangyarihan. Kasi nalulunod tayo sa sarili nating magandang katatayuan. Kaya yun naman yung makita mo natin na nawa, maging bahagi ng ating pagkilos na maging na magdulot sa atin ng alin na hindi na pagdulot na yung pangunguna ng pagpapala ng Diyos. Kaya nga sa pinawa natin, alam nyo ng unang panahon, sabi na yung ibig sabihin ng pagpapala ng Diyos, yung mga banal, yung mga kasama ng doon, na kung saan ay makakasama ng doon sa kanyang kahalian sa lahat. At yun po naman maging bahagi ng aming pagkilos na ito na inuna ng Diyos ang pagpapala sa gitna natin. At yun nawa maging kaisipan natin. Baguhin natin yung pamamaraan ng ating pag-iisip na baka nakabase lamang sa mga bagay na mayroon tayo kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos. Hindi. Kung paano natin ginamit yung mga bagay na pinagkaloob ng Diyos. Yun. Pero hindi siya na, kaya namin gagawin yung pagkilos ng ito ngayon. Kasi pinagpala tayo ng Diyos. Dati ba rin ito, ano yung kaisipan? Hindi inayos ng Diyos na
na tayo ay mapahama. Wala tayo. Bakit tayo lumaranas ng kapahamakan? Sigurado hindi yung galing sa Diyos. Yun ay galing sa kalaman ng Diyos. Kaya nawa ko, yun ang idulog natin sa harapan ng Panginoon. Maramdaman natin. At sana ko sabi na kanina, count our blessing. Kasi baka yun namin nakikita yung mga bagay na hindi nagkakalawag ng Diyos sa atin. Na mula ang panahon sa gitna ng ating kawalan. Ay simula din pinagpalang na tayo ng Diyos. At yun namin yung maging epekto. Maging lakas natin. Maging lakas natin na lalo-lalo na sa atin. Kasi yung minsan, pinasabi yung iba na ang kakailan ng pangilitin, di lamang kung anong meron siya. Hindi. Isa lang produsyon ng pamantayan ng pagkilos. Ano yung pamantayan ng pagkilos? Kapag kasama mo ang Diyos. Yun lang. Pwede natin magawa lahat ng bagay. At pwede natin iwasan ang mahuli na manulunod sa ating ng kapahamakan. Kasi kung pinasal natin, hindi mo magagawa yun, wala kami pera. Huwag lang mawala ng Diyos. Magagawa natin.